Magandang araw sa ating mga followers, subscribers, mga padawans. At sa inyong mga nagtatanong na pwede bang gamitin ang DE na 5 kW hybrid on-off-grid inverter na walang baterya muna. Dahil medyo ang aming budget sa JF ay next month or next year pa available. Okay, sa inyong mga nagtanong ng ganito ay para po sa inyo ang tutorial ito. Linawin ko lang, sa pangalan pa lang ng DE na hybrid, ano? Sabi, hybrid on-off-grid. Ang ibig sabihin po niyan, pwede siyang gamitin as on-grid inverter o grid-tied at pwede din naman siyang gamitin off-grid. So, dahil ang tanong ay wala mo ng baterya, nasa on-grid functionality tayo or grid-tied, no? Pag off-grid kasi, nagre-require na talaga yun ng baterya. Hindi yun ang pag-uusapan natin. So, tinawag siyang hybrid on-off-grid kasi pwede siya mag-function both, no? So, ngayon, ang pinag-uusapan ay gagamitin natin siya na walang baterya, so grid-tied ang kanyang functionality. Ngayon, dahil grid-tied ang kanyang functionality, meron itong, kung nababasa nyo ang manual, pero papaliwanag at gagawin ko rin ito ng tutorial. May tatlong klase ng load option ang DE, no? Meron silang tinatawag na unang-una ay backup load. Yung backup load or critical load, yun yung nakakonekta mismo sa AC output ng inverter. Tandaan natin, kapag gagamitin yung AC output ng inverter, ang tawag doon sa load na yon ay backup or critical load. Ang pangalawa naman ay tinatawag nating home load. Ano naman yung home load? Ang home load, yun yung nakakonekta sa ating mga main panel board. So, ano man yung mga nakakonekta sa main panel board mo, yun yung tinatawag nating home load. Pangatlo ay may tinatawag si DE na smart load. Yung smart load na yon medyo technical. Kasi ang hindi natin ganong walalaniman ang usapan. Ang DE ay meron siyang generator port na pwedeng gamitin o i-convert sa smart load. Sa parameter settings po kinakalikot yon. Again, hindi natin pag-uusapan yon. Balik tayo sa DE hybrid on-off-grid na gagamitin natin na walang baterya. Dalawang bagay lang ang dapat nating maisagawa ng tama at maayos. Unang-una, yung city sensor placement, no? Yung pwesto o paglagay ng city sensor, nasa manual din naman yan eh. Pero papaliwanag ko ng mas malinaw at in layman's terms. Ang pwesto dapat niyan ay nasa gitna o pagitan ng power meter o kontador at saka main panel board. Ang purpose niyan, kaya doon yan dapat ilagay sa line, ano, ay masukat niya yung kung mag-i-import kayo o mag-export kayo. Ang export ay palabas pag may sobra kayo sa harvest ninyo. Ang import naman ay pag kulang ang performance o production ng inyong mga solar panel, huhugot siya sa DO. So yun tinatawag nating import. Ang export naman, tandaan nyo na dapat meron kayong net metering pag kayo nag-export. Dahil pag wala kayong net metering at nag-export kayo, ay sa halip na matcha-charge yun as export, wala kayong net metering, hindi na mabasa yun as export, kundi mababasa yun ng power company as consumption or import. So magdodoble kayo sa inyong electric bill, ano? Magugulat kayo. So unang-una, city sensor placement. Pagitan ng kontador at saka main panel board. Doon sa line, ano? Ang pangalawa ay yung tamang setup o tamang parameter settings, no? Kalikutin natin yon. Kasi merong tatlong sa system work mode ng DE, meron siyang tatlong choices. Una ay selling first, pangalawa ay zero export to load, pangatlo ay zero export to CT. Yun yung dapat nating ma-select, yung zero export to CT. Papaliwanag nga natin. So yan ang ating setup ngayon. Napakasimple lang, wala kayong makikita dyan na DC connection para sa baterya at wala rin baterya, no? Yung pa isang inverter, hindi ko pa nagagamit. Okay, tapos ang ating safety devices, simple lang din. Binadali ko lang to para may pakita ko sa inyo.
Ito yung galing sa, doon sa bahay natin kasi nasa toolshed tayo no? Kumuha ako ng isang linya doon at nilagyan ko ng meter lang yan para makita kung nagbabato o umuhugot. Dumaan sa safety devices na MCB at saka RCD. At tapos ito naman yung solar panel natin. SPD at saka MCB. Okay. Ang city sensor yun. Nandun. Okay? So, imagine ninyo, nandito yung kontador, kunyari, no? Tapos sa linya ng kontador, nandun ang city sensor. Yung arrow niyan, makikita nyo rin sa diagram, sa manual, nakaharap yan sa inverter. Yung arrow pa ganun mataas, ibig sabihin pabalik dito. Okay? Pagdating naman sa, sa parameter settings, sa ngayon, gumagana ito bilang, sabi ko nga, grid-tied inverter. Kaya makikita nyo, last 4 pasado na nag-harvest pa rin. Meron tayong 296, mga 300 siguro yan. No, sa ating solar panel. Nagti 300 na, 300 plus. Sa ating namang export, yan sa load, 288. Tapos sa city, ayan 64 watts, tumataas. Okay. Sa baterya natin, naka yan, standby. Okay? So, ang unang-una natin gagawin ay punta tayo sa system setup. Palikutin natin ang battery settings. Dapat yan ay naka-select sa no battery. At kung makikita nyo rin dyan, yung maximum charging current, yung max A charge, nilagay ko sa 0. Paano ilagay sa 0 yan? Pag nakita nyo yung pinaka-cursor doon, pwede nyo nag-manipulate yan, up and down. Nilagay ko sa 0 yan. Okay? Tapos, check. Balikan natin. Huwag nyo munang i-activate yung battery, Kahit yung discharge, wala naman baterya, wala naman charge. Nilagay ko lang sa 0 para sigurado. Pangalawa niyan ay system work mode. So, tatlo yan. Sabi ko kanina, selling first, 0 export to load, 0 export to city. Ang isa-select natin is 0 export to city. Ngayon, kung ayaw nyo mag-export palabas sa, sa DU, uncheck natin yung solar cell. Uncheck natin yan. Tapos, normally dyan sa 0 export power, nakalagay dyan 20. So, ang ginawa ko dyan, nilagay ko yung cursor ko dyan, tapos manipulate ko rito sa up and down. Makikita nyo. Nilagay ko lang sa 0 yan. Maliban dyan, wala na kayong gagawin. Check. At kung makikita ninyo, nag-export pa siya dyan, Pero 50 watts na export. Mawawala yan mamaya-maya. So, wala nang export dyan. Kapag kasi nakalagay pa rin yun sa, sa 20, mag-export pa rin yan kahit paano. So, dapat nakalagay sa 0 yon. Binabanggit ko, tinutukoy ko ito, 0 export power. Ang aking mga load, nasa kumbaga ang load ko ay wala sa AC output ng DE. Wala akong nilagay dyan na, sa AC output, wala sa load, Ang meron lang dyan, AC in. Yung DC, yung AC, wala. Tapos, eto lang, yung ating solar panel. Yung kasya lang dito sa toolshed, yun lang yun, siyam na tigo 100 watts kasi yun lang yung kasya dito sa toolshed. So, balik tayo sa system setup. Ito kasi, ginagawa ko siyang grid-tied. So, check ulit yung solar cell. Okay. As makikita natin, mamaya-maya ulit, mag-start tayo mag-export. Ayan, nag-export na ng 220, 215, 248. Sayang may araw pa So, nag-harvest pa rin ng solar panel ng 377. 382 pa nga Kahit na alas 4, mag-alas 4:30 na rito sa amin. Saka nasa Scandinavia tayo sa Europe, Mababa pang araw ngayon sa buwan na to. Baka next month ay tirik ng araw dito sa amin. Kanina sa bungad ng ating video, nabanggit ko yung tatlong klase ng load ng DE hybrid on-off grid inverter.
Una yung backup load or critical load. Pangalawa yung home load. At pangatlo yung smart load. So, sa harap natin ay meron tayong, binuksan ko yung harap para may paliwanag ko sa inyo. Pahapyaw lang, ano? So, tulad na sabi ko kanina, ang load ko ay home load. Dahil home load, wala kayong makikita dyan na, ito kasi out ng Etong load na yan yung sinasabi ko na backup load, no? Diyan mo ikakabit. Yan yung pinaka-output, AC output ng DE hybrid inverter. Yan yung out na yan. Yan ay buhay yan. Live yan, ano? Dahil naka-home load tayo, ang ating connection ay AC input lang. Grid. Yan lang yan. Home load. So, ibig sabihin, yung lahat ng load dito sa toolshed, o gawin nating scenario ay sa bahay, yung nakakabit dyan, isusupply ng ating inverter yung kailangan nilang wattage, power, Kunyari, dito sa toolshed, meron tayong 60 watts o 80 watts na ilaw, isusupply ng inverter yon. Kasi yun yung nagsisilbing home load. Okay? So, yung grid lang ang merong connection. Yan yung grid. Pag naman ginamit natin ang backup load, dyan tayo magkukonekta. Yan, sa load na yan. So, kung grid lang ang connection, home load, ito naman backup load o critical load. At pangatlo, yung gen port natin na yan, pwede natin gawing smart load. Yan. Meron nga lang tayong gagawin sa parameter settings dito sa taas. Okay, so punta tayo sa parameters niya. Meron tayong makikita yung gen port use. So ngayon, syempre naka-default yan, naka-generator input. So select lang natin yung smart load. Tapos, iyan na natin yan, check. Tapos yung ating gen port na yan, pwede na natin lagyan ng load ngayon yan. So meron tayong home load sa grid, home load. Meron tayong backup o critical load, tapos smart load naman dyan. Pero kung naman gagawin natin ng tutorial to, mas maliwanag. Ngayon, pahapyaw lang nating sinasagasaan. Yan ang ating maiksing tutorial para sa mga nagtanong, At kung inyong project ay 12 volts to 24 volts na DIY, pag lumapit po kayo sa akin, humingi na tulong, at mayroon naman akong bakanting panahon, yan po ay libre kong sasagutin ang inyong mga, or kung humingi kayo ng technical assistance, libre po, walang bayad. Kung yan naman po ay 48 volt system, yan po ay hindi na DIY level. Yan po ay professional installation na po yan. Kailangan ng professional technical assistance. So pag lumapit po kayo sa akin, meron pong charge ang inyong lingkod. Professional fee na po yan. Sa mga viewers, followers natin, mga padawans, maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Si Jeff Legacy po. Saludo.